Finally, masasabi ko na kung ano yung mga natutunan ko on our travel to Japan. Gandang araw po sa inyo. Hindi po ako eksperto. Gagawin ko po ito para makatulong at para ma-share din po ang experience namin sa travel sa Japan. Kung sakaling babalik kami ng Japan, siguro po, mas maaayos na namin ang aming araw-araw na lakad. Yung mga pupuntahan, yung mga destination, at ang mga dapat bilhin. Siguro mga pasalubong o di kaya mga gamit at marami pang iba. Gusto ko lang i-share ang ilan sa mga natutunan ko sa aming travel sa Japan. Siyempre, based on experience lahat, maaaring iba din ang experience ng ibang travelers. Pero ito po para sa akin lang naman. Unahin ko na po yung immigration experience ko sa Philippine immigration. At ang pinakasusi sa isang stress-free o di kaya yung at least lesser stress na experience, you have to tell the truth. Simple answer and nothing more. Kung ako, super grabe yung takot ko po. Ang stress ko days before our travel. Kailangan na hindi ako magkamali. Kailangan tama lahat ng sinasabi ko. Dapat interconnected lahat ng sinasabi ko. Dapat nakahanda lahat ng documents. Dapat merong mga backup answers kung sakaling madami pang questions. Well, in fairness po, sa Philippine Immigration Officer, simple lang po yung question na naibigay sa akin. Una ay tanong sa akin, sino kasama ko sa travel, kailan ako uuwi, saan ako nagtatrabaho, ano yung trabaho ko, tapos pasingit ulit, kailan ka uuwi. Parang trick question. Tapos, okay na. So, eto na po. Eto yung mga lessons na siguro gusto kong ibahagi sa inyo. Sa tingin ko, makakatulong ng kahit konti po sa inyo. So, eto po. Una, mas okay po kung meron kayong IC card. Ito yung parang pass mo o suika. Yan po yung parang isa sa mga pinaka ginagamit po doon. Kasi mas lesser yung pila. Ito po para sa train sa train station. Lesser yung pila, lesser yung hassle, lesser yung parang effort na gagawin mo kasi load ka na lang, tapos stop and go. Parang ganon. In our case, medyo mas madali kasi pinahiram po kami ng friend namin ng 2 suika cards. Nag-load lang kami tapos yun, pwede na gamitin. At ang maganda pa nito, diba, gamitin mo sa parang pamasahe mo sa tren, magagamit mo din ito sa pambayad sa convenience store, magagamit mo din sa pagbili sa vendo machines. Very convenient. So parang it's a plus talaga na meron kang Suica card. Kung hindi naman available, okay lang din naman. Eto pa, in case mag-Shinkansen kayo o yung bullet train, marami pong paraan na pwedeng gawin. Ang pinaka-popular po, gumamit ng Klook app para mag-book ka. Yung problema lang naman po sa Klook is hindi ka makakapili ng seat kahit na nakabook ka pa sa reserved seat para sa travel mo. Kung hindi naman po peak season, okay lang. Pwede kang mag-book on the day para sa on the day na travel o di kaya for the next day travel. Okay lang po yun. Punta lang po sa train station. Doon po, parang may konting pila lang naman. Tapos may mga counters na bilanan po ng Shinkansen tickets. At halos every 5 to 10 minutes siguro may biyahe naman yung Shinkansen. Tapos, you can request for a seat. Yung may better view po ng Mount Fuji. Yun po yung ginawa namin. Number 2, sa tingin ko po, mainam na medyo marunong po kayo gumamit ng Google. Google is life sa Japan. Tsaka, internet is lifer. Ito assuming na meron kayong internet na. Kailangan nyo po ng Google para sa maps, para sa translation, para po sa currency converter, at marami pang iba. Mas maganda po na ma-familiarize kung paano po gumamit ng Google Maps. Sa Google Maps kasi merong option na live view. Yung habang naglalakad ka, nakikita mo sa phone mo yung dinadaanan mo. Tapos may arrow na dapat mo lang sundan. Very convenient talaga. Alam nyo kasi, Japan has the craziest train system. Like, crazy in a good way. Parang positive way naman. Kasi yung lahat ng tourist spots pwedeng accessible na through train. Tapos si Google, very handy sa panahon na yan. Makikita mo kung anong train yung dapat mong sakyan, anong ibang options, makikita mo yung anong train ang darating, anong best time na sumakay. Kasi nakalagay din doon yung parang current state ng train o ng train station. Crowded ba siya? Matao ba? O carry lang ba yung dami ng tao? Parang ganun. Parang ang daming detalye. Nandun din po kung magkano yung pamasahe. Especially yung after the whole ride or after the whole trip. Kasama na yung transfers at iba pa. Nandun po nakalagay po sa baba kung magkano po yung magiging pamasahe po ninyo sa train. Number 3, eto dito ko nang hinayang ng gusto. Yung outfit of the day. Especially kung mahilig ka mag-outfit of the day, di ba? Sana, for 1 or 2 days lang yung dinala namin. Ito ngayon yung naisip ko kasi para mas magaan sa biyahe pero same luggage size pa rin. Yung medium kasi yung dala namin. Kasi for sure, ang dami mong mabibili na gamit for personal use. Syempre yung pasalubong. May room ka pa, di ba? Kapag medyo maluwag pa yung bagahe mo. Kung tulad ka ng asawa ko na mahilig sa mga second-hand clothes. Pero yung social na okay-okay, ang dami doon sa Japan. Ang dami mong mapagpipilian. Pwede mo ngang ipampasalubong sa ganda. Daming luxury bags, luxury items, branded clothing, mga Japan brand clothes
clothing, and ang dami pang iba. Pwede ngang araw-araw kang bumili for your next outfit of the day. Siyempre, nag-outfit of the day ka, very important din po na very comfortable yung shoes po ninyo. Ang daming lakad na mangyayari po sa Japan. Siguro aabot ng 15,000 steps a day. Ganun kadami. Nakakapagod pero masaya. Number 4, plot your itinerary thoroughly. Dahil it will save you a lot of time, money, and effort. Yung nandito ka pa sa Pinas, ayusin nyo na po yung itinerary ninyo. Yung mga tourist destinations, yung mga sidelines, yung mga saan pa pupunta, saan pa pwede, mga ganung detalye. Sa mga lakad namin kasi, madaming beses kami na pabalik-balik sa area na pwede naman pala naming 100 na lang. Parang ganun, di ba? Parang napuntahan na namin itong area na to, bumalik na naman kami kasi meron pa kaming dapat puntahan na isang part ng itinerary namin. Halimbawa, gusto nyong pumunta ng Shibuya, gusto nyong pumunta sa famous na Shibuya Scramble, tapos gusto nyong mag-Ichiran Ramen, meron din sa Shibuya. So doon na lang, parang ganun. Tapos nasa Shibuya din yung mga public toilets na part po ng isang tourism campaign ng Japan. Yung tawag nila the Tokyo Toilet Project. Hindi po basta-basta na public toilet ito. Ito po ay napakaganda, ma-aesthetic talaga po at very high-tech pa talaga. Parang out of this world pero public toilet siya. Overall po, sulit din naman yung experience namin sa Japan. Siguro po, mas naging sulit pa ng husto kung nakapaghanda po kami ng todo. So, sana po makatulong ito. Sana po mapagkunan ninyo ng idea, mga points para masulit din po ninyo yung travel ninyo sa Japan. Thank you po. Siya nga pala, nasubukan nyo na ba yung GoTime? Napakalaking tulong din po ito sa Japan, especially kung hindi kayo magdadala ng cash. Pag-usapan natin sa susunod.